Kumalat ang tunog ng tinidor na bumagsak sa platong babasagin. Pero hindi yun ang pumunit sa katahimikan ng maliit na karinderya. Isang matinis na iyak ng bata ang biglang umalingaw-ngaw. At para kay Reed Dawson, ang iyak na yon ay parang bubog na humiwa sa kanyang kaluluwa. Napapikit siya ng mariin. Bakit ba kahit saan siya magpunta, laging may paalala? Ang tawa ng mga bata sa parke, ang maliliit na sapatos sa bintana ng department store. At ngayon, ang iyak na ito. Mga pira-piraso ng isang nakaraang hindi niya matakasan. Binuksan niya muli ang kanyang mga mata at tiningnan ang pagkain sa kanyang harapan. Isang platong halos hindi pa nababawasan. Kanina pa siya nakaupo rito. Pilit na nilulunod ang sarili sa ingay ng mga kutsara at tinidor at usapan ng ibang kumakain. Pero ang tanging naririnig niya ay ang katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Isang katahimikang masakit, isang katahimikang may pangalan. Lily. Red Dog ang tawag sa kanya sa mundo ng karera. Isang pangalang bumagay sa kanyang mga braso na napupuno ng tattoo, sa kanyang mukhang laging seryoso, at sa paraan niya magpatakbo ng bisikleta na parabang hinahabol niya ang kamatayan. Pero dito sa loob ng karinderya, siya lang si Reed. Isang lalaking pagod. Isang lalaking durog. Muling umiyak ang bata, mas malakas ngayon. Nanggagaling iyon sa isang mesa sa may sulok. Isang babae, mukhang pagod at gusot ang damit. Ang pilit na pinapatahan ang maliit na batang babae sa kanyang kandungan. "Shh, anak. Tahan na." Narinig ni Reed ang pabulong na sabi ng ina, puno ng pagod at pag-aalala. Sinubukan niyang huwag pansinin. Wala siyang pakialam sa problema ng iba. Sapat na ang sarili niyang mga demonyo para harapin. Ngunit ang mga mata ng bata, malaki at puno ng luha, ay napako sa plato ng pagkain ni Reed. Naramdaman ni Reed ang pag-init ng kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Ayaw niyang makita. Ayaw niyang maalala. Ilang minuto ng katahimikan. Inakala ni Reed na tapos na. Pero naramdaman niya ang isang anino na tumayo sa tabi ng kanyang mesa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, ang babae. Nakatayo siya roon, yakap ang kanyang anak na humihikbi pa rin. Ang kanyang muka ay puno ng hiya, ng pag-aalinlangan, ngunit higit sa lahat, ng desperasyon, na kayang lunukin ang anumang natitirang pride. "Sir, pasensya na po sa abala." Nagsimula siya. Halos pabulong ang boses. Hindi sumagot si Reed. Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay isang pader na matagal na niyang binuo. Yumuko ang babae, hindi makatingin ng diretso. At sa isang iglap, sa harap ng lahat ng tao sa karinderya, dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng mesa ni Reed. Tumigil ang lahat. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor ay biglang naglaho. Pati ang bulungan sa kabilang mesa ay naputol. Ang buong atensyon ng lahat ng tao sa karinderya ay napunta sa babaeng nakaluhod at sa lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Naramdaman ni Reed ang bawat pares ng matang nakatutok sa kanya. May mga matang mapanghusga, may mga matang naaawa, at may mga matang nag-aabang lang kung anong susunod na mangyayari. Kinuyuyom niya ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Galit. Iyon ang unang naramdaman niya. Galit dahil ginawa siyang sentro ng isang eksena na hindi niya gusto. Galit dahil sa kahihiyang idinudulot nito hindi lang sa kanya, kundi sa babae. Pero nang tingnan niya ang mukha nito, ang nakayukong ulo, ang nanginginig na mga balikat, may ibang emosyon na pumalit sa galit. Isang bagay na pamilyar, isang sakit na matagal na niyang ibinaon. "Sir, para lang po sa anak ko." Muling pakiusap ng babae, basag na ang boses. "Kahit po yung tirang kanin lang." Ang mga salitang yon, ang kahihiyan sa boses niya, ang gutom sa mata ng kanyang anak. Para siyang sinampal ng isang alaalang ayaw niyang balikan.
Ang alaala ng sarili niyang pagkukulang, ang alaala ng isang pangakong hindi niya natupad. Daddy, promise you'll be home for dinner? Ang boses ng kanyang anghel. Ang ngiti nito, ang pag-asa sa mga mata nito. Napapikit si Reed. Bumibigat ang kanyang paghinga. Hindi. Hindi niya kayang makita ito. Ngunit hindi rin niya kayang talikuran. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang malinaw na boses ang bumasag dito. Aling nena? Ang boses ni Reed, kalmado pero may bigat. Lumingon ang matandang may-ari ng karenderya, halatang nagulat. Dahan-dahang lumapit si Reed sa counter. Hindi pinapansin ang mga taong nakatingin pa rin. Kinuha niya ang menu. Bigyan mo ako ng isang order ng mainit na sopas. Sabi niya, ang kanyang boses ay direkta at walang emosyon. 2 extra rice, 1 pritong manok, at 1 baso ng gatas, yung mainit din. Nagtatakang tumingin si Aling Nena mula kay Reed patungo sa babaeng nakaluhod pa rin, na ngayon ay dahan-dahan nang nag-aangat ng kanyang ulong puno ng pagkalito. "take out niyo lahat," dagdag ni Reed. Inilapag niya ang pera sa counter. Sobra-sobra pa sa kabuuang halaga. At pakibilisan. Bumalik siya sa kanyang mesa. Hindi siya umupo. Tumayo lang siya roon, nakatingin sa kawalan, habang mabilis na kumikilos ang mga tao sa kusina. Nang maiabot sa kanya ang supot ng pagkain, hindi niya ito kinuha. Tumingin siya sa babae. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito ng malinaw. Mga matang pagod at namamaga. Pero sa likod ng lahat ng iyon, mayroong dignidad na pilit na kumakapit. "Tumayo ka na," mahinang utos ni Reed. Gulat na napatayo ang babae, yakap pa rin ang kanyang anak. Itinuro ni Reed ang supot ng pagkain sa counter. "Para sa inyo yan." Hindi makapagsalita ang babae. Tanging mga butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak. Hindi hinintay ni Reed ang pasasalamat. Ayaw niyang marinig. Ayaw niyang makita ang utang na loob sa mga mata nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng karenderya. Iniwan ang mga bulungan, ang amoy ng pagkain, at ang imahe ng isang ina at anak na muli niyang binigo sa kanyang isipan. Nang makalabas siya sa init ng hapon, sumandal siya sa kanyang motorsiklo. Huminga siya ng malalim, pero parang walang hangin na pumapasok sa kanyang baga. Inakala niya na sa pagtulong, gagaan ang kanyang pakiramdam. Pero hindi. Mas bumigat pa. Dahil sa isang saglit, sa mga mata ng batang iyon, nakita niya si Lily. At ang sakit ng pagkawala nito ay bumalik, mas matalim, mas malupit kaysa dati. Kinuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Ang pagtulong sa kanila ay hindi nakabawas sa kanyang kasalanan. Isa lang itong masakit na paalala ng lahat ng hindi niya nagawa para sa sarili niyang anak. Mabigat ang supot ng pagkain sa kamay ni Ara, pero mas mabigat ang kahihiyan na nakapasan sa kanyang balikat. Habang naglalakad siya palayo sa karenderya, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naririnig pa rin niya ang katahimikan kanina, ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang pagluhod niya sa sahig na yon ay isang imaheng hindi niya kailanman malilimutan. Pero nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap ng maliit na kamay ni Luna sa kanyang leeg at ang mahinang bulong nito na, "Mama, food," nawala ang lahat ng iyon. Para kay Luna, gagawin niya ang lahat. Kahit na ang ibig sabihin niyon ay ang paglunok sa sarili niyang pride. Pagdating nila sa maliit at masikip na kwartong kanilang inuupahan, agad niyang inilapag ang biyaya sa ibabaw ng isang lumang kahon na nagsisilbi nilang mesa. Ang amoy ng mainit na sopas at pritong manok ay pumuno sa 4 na sulok ng silid, isang amoy na matagal na nilang hindi na amoy. Inilabas niya ang pagkain. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay. "Wow!" sabi ni Luna. Ang mga mata nito ay bilog na bilog sa tuwa, nakaturo sa manok. Napangiti si Ara. Sa unang pagkakataon,
Sa buong araw na yon, isang totoong nanggiti. Umupo siya sa sahig kasama ang anak at sinimulan niya itong subuan. Halos magkasabay na isinusubo ni Luna ang kanin at manok. Bawat lunok niya ay may kasamang tunog ng kasiyahan. Ang bawat ngiti niya ay may kasamang butil ng kanin sa kanyang pisngi. Pinanood lang siya ni Ara at sa bawat subo ng kanyang anak, pakiramdam niya ay nabubusog na rin siya. Ito lang ang mahalaga. Ang makita si Luna na masaya at hindi nagugutom. Nang matapos kumain si Luna at makatulog ng mahimbing sa banig, doon lang naramdaman ni Ara ang sarili niyang gutom. Dahan-dahan siyang kumain ng natira. Bawat subo ay may kasamang pasasalamat sa estrangherong tumulong sa kanila. Sino kaya siya? Naalala niya ang mga mata nito. Malamig, pero puno ng isang kalungkutang hindi niya maipaliwanag. Wala itong sinabi, pero ang mga kilos nito ay nagsalita nang higit pa sa anumang salita. Hindi niya maintindihan kung bakit sila tinulungan ng isang taong mukhang pasan ng buong mundo. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ara! Ara! Buksan mo ito! Ang boses ni Aling Cora ang may-ari ng paupahan. Kinabahan agad si Ara. Itinago niya ang natitirang pera sa ilalim ng una ni Luna bago binuksan ang pinto. Aling Cora! Bati niya ng mahina. Sumingit papasok ang matandang babae. Ang mga mata nito ay agad na napunta sa mga supot ng pagkain sa mesa. Tinaasan siya nito ng kilay. Aba! Mukhang masarap ang ulam natin ngayon, ah? May panglitsyon manok pero wala kang pambayad ng upa? Napayuko si Ara. Hindi po sa akin yan, Aling Cora. Bigay lang po. Bigay? Sinong magbibigay sa'yo ng ganyan? Ang sabihin mo, may kung sino ka na namang lalaking, Aling Cora, parang awa niyo na po. Putol ni Ara. Ayaw marinig ang susunod na sasabihin nito. Nangangako po ako, magbabayad po ako. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon. Naalala niya ang ama ni Luna, kung paano siya nitong iniwan nang malaman na buntis siya. Naalala niya ang sarili niyang pamilya, kung paano siya tinalikuran dahil sa kahihiyang idinulot niya raw sa kanila. Mag-isa niyang pinalaki si Luna. Mag-isa niyang hinarap ang lahat. Tumawa ng mapakla si Aling Cora. Panahon? 2 buwan ka nang laging humihingi ng panahon, Ara. Akala mo ba libre ang tubig at kuryente dito? Maghahanap po ako ng trabaho bukas na bukas din po. Lagi mong sinasabi yan. Sigaw ng matanda na ikinagising ni Luna. Nagsimulang umiyak ang bata. Mas lalong sumimangot si Aling Cora. Ay nako, ang ingay-ingay pa. O siya, sige, pagbibigyan kita. Sandaling nabuhayan ng pag-asa si Ara. Bibigyan kita ng 24 na oras. Malamig na sabi ng matanda. Dinuro siya nito. 24 na oras para bayaran mo ang lahat ng utang mo. Kapag bukas ng hapon ay wala ka pa ring pera, kunin mo na lahat ng gamit mo at lumayas kayo ng anak mo dito. Pagkasabi niyon, tinalikuran sila ni Aling Cora at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Ara na nakatayo roon, yakap ang kanyang umiiyak na anak. Ang pag-asa at kasiyahang naramdaman niya kanina ay parang bulang biglang naglaho. Ang biyayang natanggap nila ay sapat lang pala para sa isang masayang hapunan. Bukas, babalik na naman sila sa bangungot. 1 araw, 2, 3. Araw-araw, bumabalik si Reed sa karinderya ni Aling Nena. Uupo siya sa parehong mesa o order ng parehong kape at maghihintay. Pero hindi na sila bumalik, ang ina at ang kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, isang hindi maipaliwanag na kabalisahan ang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya dapat sila iniisip. Sila ay mga estranghero lamang, isang maikling eksena sa magulo na niyang buhay. Pero ang imahe ng babaeng nakaluhod, ang mga mata ng batang gutom,
Hindi siya tinitigilan. Sa ika-4 na araw, hindi na niya kaya ang maghintay lang. Nilapitan niya si Aling Nena na nagpupunas ng mesa. "Aling Nena," sabi niya, mas mababa at seryoso ang boses kaysa sa karaniwan. "Yung babaeng may dalang bata, kilala niyo ba kung saan nakatira?" Nag-angat ng tingin ang matanda. May pagtataka sa kanyang mukha. "Ay hiho, hindi ko alam ang pangalan. Pero madalas ko silang nakikita dyan sa may kumpulan ng mga barong-barong sa kabilang kanto." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Reed. Nagpasalamat siya at agad na tinungo ang kanyang motorsiklo. Bakit niya ginagawa ito? Tanong niya sa sarili habang pinaaandar ang makina. Wala siyang sagot. Ang alam niya lang, kailangan niyang malaman kung maayos lang sila. Isang bahagi sa kanya, ang bahaging matagal ng patay, ang nag-uutos sa kanya na kumilos. Madali niyang natunto ng lugar, isang eskinita na puno ng dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at lumang kahoy. Ang ingay ng mga nag-aasaran na bata at malakas na tugtugin mula sa isang radyo ang sumalubong sa kanya. At doon niya narinig isang pamilyar na sigaw. "Sinabi ko sa'yo, Ara, lumayas na kayo dito, mga palamunin." Sinundan ni Reed ang boses at natigilan siya sa kanyang nakita. Sa labas ng isang maliit na kwarto, nagkalat sa maalikabok na lupa ang iilang pirasong damit, isang maliit na unan, at mga laruang gawa sa plastik. Isang matabang babae, si Aling Cora, ang walang awang inihahagis palabas ang mga natitirang gamit. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Ara. Yakap-yakap si Luna na walang tigil sa pag-iyak. Pilit niyang pinipigilan ang matanda. Ang boses niya ay puno ng pakiusap. "Aling Cora, parang awa niyo na po. Sandali lang po. Saan po kami pupunta?" "Wala akong pakialam." Walang nagsalita, walang gumalaw. Ang mga kapitbahay ay nanonood lang, ang iba'y nagbubulungan, pero walang sino mang tumutulong. Humigpit ang pagkakahawak ni Reed sa manibela ng kanyang motorsiklo, isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit sa kawalang katarungan, galit sa mga taong kayang manakit ng mga walang kalaban-laban. Pinatay niya ang makina at bumaba. Ang tunog ng kanyang mabibigat na bota sa lupa ay tila isang babala. Naputol ang pagsigaw ni Aling Cora nang makita siya. Napatingin ang lahat sa kanya, ang lalaking puno ng tattoo na may malamig na ekspresyon sa mukha. Maging si Ara ay natigilan. Ang mga luha sa kanyang mata ay hinaluan ng gulat. Naglakad si Reed palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. "Kunin mo ang mga gamit niyo," sabi niya. Ang kanyang boses, kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. "Sssshh." Nauutal na tanong ni Ara. Hindi niya pinansin ang tanong. Tumingin siya kay Aling Cora. Magkano ang utang niya? Natulala ang matanda. 6,000. Lahat-lahat. Kumuha ng wallet si Reed. Kumuha siya ng 6 na pirasong 1,000 at iniabot ito sa matanda. "Huwag mo na silang guguluhin." Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Ara. "Sumama kayo sa akin." Hindi ito isang tanong, isa itong utos. Walang nagawa si Ara, kundi ang tumango. Habang pinupulot ang kanilang mga gamit mula sa lupa. Tahimik ang buong biyahe patungo sa bahay ni Reed. Si Ara at Luna ay nasa likod niya sa motorsiklo. Naramdaman ni Reed ang pagkapit ng maliliit na kamay ni Luna sa kanyang jacket. At sa isang iglap, bumalik na naman ang sakit. Pagdating nila sa kanyang bahay, isang bahay na malaki at tahimik na papalibutan ng mataas na pader. Hindi maialis ni Ara ang kanyang mga mata sa paligid. Ang kaibahan ng mundo nila sa mundo ng lalaking ito ay parang langit at lupa. "May maliit akong bahay sa likod," sabi ni Reed. Itinuturo ang isang maliit na guest house sa gilid ng hardin. "Pwede kayong manatili dyan pansamantala." "Sir,
Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Huwag mong isipin yan, putol ni Reed. Ang kanyang tingin ay nasa batang natutulog sa balikat ni Ara. Dahil sa bata. Iyon lang ang sinabi niya bago sila tinalikuran at pumasok sa malaking bahay. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak ang susi na iniabot sa kanya. Pumasok siya sa guest house. Maliit ito, pero malinis at may sariling banyo at maliit na kusina. Para sa kanila ni Luna, ito ay isang palasyo. Inihiga niya si Luna sa kama. Habang kinukumutan niya ito, dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa paligid, tapos sa kanya. At pagkatapos, tumingin ito sa may pintuan kung saan kasalukuyang nakatayo si Reed, tahimik na nanonood mula sa malayo. Ngumiti si Luna at itinuro si Reed at mula sa bibig ng bata, lumabas ang isang salita. Isang salitang bumasag sa katahimikan at tumusok na parang punyal sa puso ni Reed. Dada. Nang marinig niya ang salitang iyon, natigilan si Reed. Tumigas ang kanyang mukha at sa isang saglit, sa likod ng pader na kanyang binuo, malinaw na bakas ang isang napakalalim na sakit. Ang salitang dada ay nanatiling nakabitin sa hangin kahit pa matagal nang umalis si Reed sa may pintuan. Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ng lalaki ay hindi para sa kanya, pero ramdam na ramdam niya. Kinabukasan, gumising si Ara na may bigat sa kanyang dibdib. Ang guest house ay isang kanlungan, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na anumang oras ay maaaring paalisin. Nagpasya siya na iiwasan niya si Reed hanggat maaari. Hindi siya magiging pabigat, ngunit ang plano niya ay agad na nasira nang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, si Reed, may dala itong isang tray. Kain na, sabi lang nito. Sabay lapag ng tray sa maliit na mesa. Itlog na, scrambled at sinangag. Halatang bagong luto. Naku sir, nag-abala pa po kayo. Okay lang po kami. Kumain ka na. Ulit ni Reed. Hindi nakatingin sa kanya kundi sa batang si Luna na kasalukuyan ng umaakyat sa upuan. Tuwang-tuwa sa nakitang pagkain. Baka magutom ang bata. Iyon lang at tumalikod na ito at umalis. Naiwan si Ara na nakatingin sa pagkain. Ang itlog ay medyo sunog sa gilid at ang sinangag ay halatang hindi pantay ang pagkakahalo. Ngunit para kay Ara, ito ang pinakamasarap na almusal na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. Lumipas ang mga araw sa ganoong paraan. Mga kilos na tahimik pero puno ng kahulugan. Tuwing umaga, may pagkain na lang na nakalagay sa labas ng kanilang pinto. Minsan, pag-uwi niya mula sa paghahanap ng pwedeng labhan sa mga kapitbahay, may nakasabit ng supot ng groceries sa doorknob. May gatas, biskwit at prutas para kay Luna. Hindi sila nag-uusap. Ngunit nakikita ni Ara si Reed. Nakikita niya itong nakatayo sa bintana ng malaking bahay. Tahimik na pinapanood si Luna habang naglalaro ito sa hardin. Ang mga mata nito, laging may bakas ng kalungkutan. Isang kalungkutan na tila lumalalim sa tuwing ngumingiti o tumatawa ang kanyang anak. Isang hapon, nasira ang gulong ng nag-iisang laruang kotse ni Luna. Umiyak ito nang umiyak. Sinubukan ni Ara na ayusin pero hindi niya talaga kaya. Sakto namang lumabas si Reed para magdilig ng halaman. Narinig niya ang iyak ni Luna. Walang imik siyang lumapit. Kinuha ang laruan mula sa kamay ni Ara at umupo sa isang hagdan. Kumuha siya ng maliliit na gamit mula sa kanyang bulsa. Pinanood siya ni Ara. Ang mga kamay nitong malaki at puno ng kalyo ay maingat na inayos ang maliit at sirang laruan. Mayroong kakaibang ingat at lambot sa kanyang mga galaw. Isang bagay na hindi mo aakalain sa isang lalaking may ganoong kabrusko na anyo. Nang matapos,
Iniabot niya ito kay Luna. Okay na. Thank you po, masayang sabi ni Ara. Sa sobrang tuwa, akmang aabutin niya ang laruan nang sabay sila. Ang likod ng kanyang kamay ay dumampi sa magaspang na kamay ni Reed. Isang munting kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Nag-init ang kanyang pisngi at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Nag-iwas din ng tingin si Reed. Isang hindi komportabling katahimikan ang biglang namagitan sa kanila. Kinuha niya ang laruan at diretsong iniabot kay Luna na masayang-masaya namang tumakbo palayo para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro. Salamat po ulit, sir, nauutal na sabi ni Ara. Tumangulang si Reed, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Akmang tatayo na ito para umalis nang bigla siyang mapatigil. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa likod ng tainga ni Luna. Ano yan? Tanong niya. Ang boses niya ay biglang naging kakaiba. May bahid ng isang emosyon na hindi mawari ni Ara. Lumapit si Ara kay Luna at hinawi ang buhok nito. Ito po ba? Balat po yan. Marka na niya mula pa noong pinanganak siya. Isang maliit na marka. Isang balat na hugis. Maliit na bituin sa likod mismo ng tainga. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Reed. Bigla itong namutla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at ang kanyang paghinga ay tila bumigat. Tinitigan niya ang marka na para bang nakakita siya ng isang multo. Sir, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Ara. Ilang segundo pa bago nakasagot si Reed. Umiling ito na parang pilit na ginigising ang sarili mula sa isang panaginip. Wala ito. Tumayo siya ng mabilis at nagmamadaling bumalik sa malaking bahay. Iniwan si Ara na puno ng pagtataka. Gabi. Hindi makatulog si Ara. Ang reaksyon ni Reed kanina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Mayroon bang espesyal na kahulugan ang balat ni Luna? Imposible. Dahil sa hindi mapakali, naisipan niyang kumuha ng tubig sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas para hindi magising si Luna. Madilim na ang paligid, tanging ang ilaw mula sa kusina ng malaking bahay ang nagbibigay liwanag. Papalapit na siya sa gripo nang may marinig siyang isang sigaw mula sa loob. Isang sigaw na puno ng sakit at paghihinagpis. Lily! Napahinto si Ara. Naitakip niya ang kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas dito. Lily, anak, patawarin mo si Daddy. Ang boses ni Reed, basag, puno ng pagsisisi. Isang panaginip, isang masamang panaginip. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na nabasag na sinundan ng isang malalim na hikbi. Isang hikbi ng isang lalaking matagal nang kinikim-kim ang lahat ng sakit. Dahan-dahang umatras si Ara, pabalik sa guest house. Ang puso niya ay kumikirot para sa lalaking halos hindi niya kilala. Ngayon, naiintindihan na niya ang kalungkutan sa mga mata nito, ang dahilan kung bakit tila may tinik sa puso nito sa tuwing tinitingnan si Luna. Lily, iyon pala ang pangalan ng multo na bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, habang naglalaro si Luna sa labas, isang magarang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ito at bumusina ng malakas. Tila ba sanay na may magbubukas agad para dito. Mula sa malaking bahay, nakita ni Ara na nagmamadaling lumabas si Reed. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkairita, pero may halong pag-aalinlangan din. Binuksan niya ang gate. Mula sa driver's seat, isang babae ang bumaba. Matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang mamahaling bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may kolorete na tila galing sa isang magazine. Bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Kaagad na niyakap ng babae si Reed. Reed, darling, I missed you so much. Hindi gumanti ng yakap si Reed. Tumayo lang siyang matigas, ang kanyang mga kamay ay nasa gilid. Celia,
Anong ginagawa mo dito? What else? Binisita ka, sabi ng babae, Cecilia, habang hinahaplos ang pisngi ni Reed. Hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Ang eksenang yon ay tila isang pelikula para kay Ara. Pakiramdam niya ay isa siyang manunood na hindi dapat naroroon. Akma na sana siyang aatras papasok sa guest house, hihilahin si Luna para bigyan sila ng privacy. Pero huli na ang lahat. Napansin na siya ni Celia. Ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unting nawala. Ang mga mata nitong kanina'y puno ng pananabik ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at malinaw na bakas sa mukha nito ang pagkamuhi sa simpleng bestida at tsinelas na suot ni Ara. Pagkatapos ay napunta ang tingin nito sa batang si Luna na masayang naglalaro ng sirang kotse sa damuhan. Lumakad si Celia palapit kay Ara. Ang kanyang mga takong ay bumaon sa malambot na lupa. Bawat hakbang ay may bigat. Isang pag-aangkin sa teritoryong kanyang tinatapakan. Huminto siya sa mismong harapan ni Ara. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang si Ara na para bang isa itong dumi na kailangang linisin. Hindi alam ni Ara kung ano ang gagawin. Napayuko na lang siya. Yakap ang sarili. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa ilalim ng mapanuring titig ng babae. Lumapit si Reed. Ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Celia, tama na. Pumasok muna tayo sa loob. Pero hindi siya pinansin ni Celia. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Ara. Isang malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Humakbang ito ng isa pa palapit, halos bumulong, ngunit sapat na ang lakas para marinig nilang tatlo. Sino ka? Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay puno ng paghamak. Pagkatapos, lumingon ito kay Reed at muling ibinalik ang tingin kay Ara. At anong ginagawa mo sa bahay ng asawa ko? Ang salitang asawa ay tumama kay Reed na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Isang salitang matagal nang nawala ng kahulugan. Isang salitang wala ng karapatan si Celia na gamitin. Naramdaman niya ang pag-igting ng kanyang panga. Ang mga kamay niya ay kusang kumuyom sa kanyang gilid. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata ni Ara. At isang klase ng galit ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Galit para kay Celia. Hindi na kita asawa, Celia. Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay mabigat. Matagal na tayong tapos. Isang munting kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Celia. Pero agad itong napalitan ng isang malungkot na ngiti. Hinawakan niyang muli ang braso ni Reed. I know. Pero sa puso ko, Reed, you will always be. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pekeng awa. Pasensya ka na, miss. Nagulat lang ako. Halika, Reed. Pumasok tayo sa loob. Huwag tayong gumawa ng eksena dito sa labas. Walang nagawa si Reed kundi ang maglakad papasok sa bahay. Kasunod si Celia na nakakapit pa rin sa braso niya na parang linta. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang mabilis na hinila ni Ara si Luna palayo at nagmamadaling pumasok sa guest house. Ang pinto ay sumarado nang may bahagyang kalabog. Isang tunog na nagsasabing may isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Pagpasok sa sala, marahas na binawi ni Reed ang kanyang braso. Ano ba talagang kailangan mo, Celia? Umupo si Celia sa sofa na para bang pag-aari niya ito. Hinaplos niya ang tela. Bumalik ako para sa'yo, Reed. Para sa atin. Walang atin. Malamig na sagot ni Reed. Tumayo si Celia at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Nagkamali ako, okay? Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat iniwan sa panahong pareho tayong nagluluksa.
Ang pagbanggit sa kanilang nakaraan ay muling nagbukas ng sugat. Ang sakit ng pagkawala ni Lily, ang sakit ng pag-iwan ni Celia sa kanya noong panahong pinakakailangan niya ng karamay. Huli na ang lahat, Celia. Hindi pa, giit nito. Kaya kong ayusin ang lahat. Kaya nating ayusin ito. Tayong dalawa. Biglang napunta ang tingin ni Celia sa bintana, sa direksyon ng guest house. Sino ba talaga sila, Reed? Bakit mo sila pinatira dito, sa pamamahay natin? Kailangan nila ng tulong at hindi mo na ito pamamahay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celia. Ang Red Dog na kilala ko, walang pakialam sa mga taong nangangailangan ng tulong, maliban na lang kung may kapalit. Naglakad siya papunta sa isang estante na may mga litrato. Kinuha niya ang isang picture frame. Naaalala mo ba ito? Ang una nating anniversary. Tinalikuran siya ni Reed. Umalis ka na, Celia. Bakit? Dahil ba nandyan siya? Sabi ni Celia, ang boses niya ay biglang naging matalas. Huwag mo sabihing seryoso ka sa babaeng iyon. Isang pulubi na may anak sa pagkadalaga? Reed, naman, ginamit mo lang ba siya para palitan ang... Huwag mong ituloy yan, sigaw ni Reed. Humarap siyang muli dito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakita niya ang kasiyahan sa mukha ni Celia. Alam nitong nakuha nito ang kanyang atensyon. Okay, sorry, sabi nito. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Pero isipin mo, Reed, anong sasabihin ng mga tao? Pagkatapos ng lahat, bumalik na ako, ang asawa mo, at may nakatira ditong ibang babae kasama ang anak niya. Ang mga salita niya ay lason, maingat na pinili para iparamdam kay Reed ang kahihiyan at ang komplikasyon ng sitwasyon. Alam ni Reed na kailangan niyang kausapin si Ara. Kailangan niyang magpaliwanag. Pero alam din niyang anumang sabihin niya, nasira na ang munting tiwalang nagsisimula pa lang mabuo. Habang nagtatalo sila, hindi nila namalayan na lumabas pala si Ara mula sa guest house, marahil para kumuha ng tubig o para tawagin si Luna. Nang makita siya ni Celia, agad itong ngumiti ng matamis at iniwan si Reed. Nilapitan nito si Ara na natigilan sa may hardin. Hi, bati ni Celia. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. Pasensya na kanina, ha? Hindi ko lang inaasahan na may bisita pala ang asawa ko. Hindi po. Nakikitira lang po kami. Halos pabulong na sagot ni Ara, hindi makatingin ng diretsyo. Naiintindihan ko, sabi ni Celia. Lumapit pa ito ng bahagya. Sapat lang para sila lang ang makarinig. Ang nangiti ay hindi nawala sa kanyang labi. Alam kong anong klaseng babae ka. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Umalis ka na, patuloy ni Celia. Ang bawat salita ay parang yelo. Bago pa pagsisihan mo ito. Alam kong anong klaseng babae ka. Umalis ka na bago pa pagsisihan mo ito. Ang mga salitang yun ni Celia ay parang kamandag na dahan-dahang gumapang sa buong sistema ni Ara. Sa buong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan ang banta. Anong klaseng babae? Isang babaeng palaboy. Isang babaeng kumakapit sa lalaking mayaman para mabuhay? Nasasaktan siya. Dahil sa isang parte ng kanyang isipan, iyon din ang tingin niya sa kanyang sarili. Simula nang dumating si Celia, nagbago ang lahat. Ang munting kapayapaan na nahanap niya sa lugar na yon ay biglang naging isang hawla na gawa sa takot at hiya. Sinubukan niyang iwasan si Celia, pero ang babae ay tila isang anino na laging nakasunod. Palagi itong nasa malaking bahay, ang tawa nito ay maririnig hanggang sa guest house. Ang presensya nito ay isang palaging paalala kay Ara na siya ay isang tagalabas lamang. Isang hapon, habang pabalik siya mula sa pagbili ng tinapay sa labas,
Natanaw niya ang dalawa sa loob ng sala, kitang-kita mula sa malaking bintanang salamin. Nakaiyak na yumakap si Celia kay Reed, at si Reed, kahit hindi gumaganti ng yakap, ay hinayaan lang ito. Ang kanyang muka ay puno ng isang pamilyar na sakit. Ang sakit na nakita ni Ara noong unang beses niyang narinig ang pangalan ni Lily. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Ara. Sila ang may karapatang magluksa ng magkasama. Sila ang may nakaraan. Sila ang may pinagsamahan. Sino nga ba naman siya? Dahan-dahan siyang umatras, dala ang tinapay na tila naging bato sa kanyang kamay. Kinabukasan, lumabas si Reed at may iniabot sa kanyang isang paper bag. Para kay Luna, sabi nito. Pagbukas niya, isang simpleng bestidang kulay dilaw. Ang paboritong kulay ni Luna. Sa ibang pagkakataon, tatalon siya sa tuwa. Pero ngayon, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Celia, nakangisi sa kanyang likuran. Sir, salamat po, pero hindi na po kailangan, sabi ni Ara. Dahan-dahang isinara ang paper bag. Hindi po kami namamalimos. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Reed. Hindi yan limos, Ara. Regalo yan. Hindi po namin matatanggap, giit niya, at mabilis na pumasok sa loob ng guest house. Isinarado ang pinto. Bago pa makita ni Reed ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala. Isang araw, nagkataong nagkasabay sila ni Celia sa hardin. Ang ganda ng mga bulaklak dito, no? Nakangiting sabi ni Celia. Paborito kasi ni Lily ang mga rosas na puti. Kaya inalagaan talaga ni Reed ang hardin na ito. Napahinto si Ara. Actually, patuloy ni Celia na parang nagkukwento lang. Lahat ng gamit ni Lily nakatago pa rin doon sa kwarto niya. Ni isang alikabok, hindi hinayaan ni Reed na dumapo. Ganoon niya kamahal ang anak namin. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Ngayon malinaw na ang lahat. Si Luna. Ang balat nito sa likod ng tainga. Ang pagtulong sa kanila. Isa lang silang pamalit. Isang anino. Isang desperadong paraan para punan ang isang butas na hinding-hindi na mapupunuan. Gabi. Nag-iisa si Ara sa labas habang natutulog si Luna. Biglang nagring ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Isang unknown number. Kinakabahan siyang sinagot ito. Hello? Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng isang malalim na paghinga ang kanyang naririnig. Hello, sino po ito? Isang mabilis na pag-click at namatay ang tawag. Napatayo ang mga balahibo ni Ara. Isang pamilyar na takot ang biglang bumalot sa kanya. Ang takot na matagal na niyang tinatakasan. Dahil sa hindi mapakali, naglakad-lakad siya sa dilim. Napahinto siya malapit sa bintana ng kusina ng malaking bahay. Narinig niya ang nagtataas na boses mula sa loob. Ang boses ni Celia, puno ng galit at panunumbat. Hindi ko maintindihan, Reed. Bumalik na ako. Handa na akong ayusin ang lahat. Pero bakit parang mas pinipili mo pa ang mga estrangherong yon kaysa sa akin? Huwag mo silang idamay dito, Celia. Problema natin ito. Sagot ni Reed, ang boses niya ay pagod at pilit na nagpipigil. Problema natin? Sila ang problema. Simula nang dumating sila, mas lalo kang lumayo. Lalo na yang babaeng yan. Anong nakita mo sa kanya? Isang kaawa-awang ina na handang ibenta ang sarili para lang may makain ang anak niya? Tumigil ka na. Bakit? Totoo naman, di ba? Tumawa ng mapakla si Celia. Ang tawa niya ay matalas at puno ng lason. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Pinapaikot ka lang niya sa mga daliri niya dahil alam niyang mayaman ka at may kahinaan ka sa mga bata. Sumunod ang isang nakabibinging katahimikan. Si Ara ay nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso
ay dinudurog ng bawat salitang kanyang naririnig. Gusto niyang umalis. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. At pagkatapos ay sinabi ni Celia ang mga salitang tuluyang gumuho sa mundo ni Ara. Baka nga hindi mo alam kung sino talaga ang ama ng batang iyan. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Ara ang isang hikbi na kumawala sa kanyang bibig. Mabilis niyang tinakpan ito, pero huli na. Ang pagtatalo sa loob ay biglang tumigil. Narinig niya ang papalapit na mga yabag. Sa isang iglap ng purong takot, tumakbo si Ara pabalik sa guest house. Ang mga salita ni Celia ay paulit na tumatatak sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal o pananakit na pisikal. Isinara niya ang pinto, isinandal ang kanyang likod dito, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tama si Celia. Tama ito sa lahat. At ang katotohanan iyon ang pinakamasakit sa lahat. Baka nga hindi mo alam kung sino talaga ang ama ng batang yan. Ang mga salita ni Celia ay tumama kay Reed na parang kidlat. Sandali siyang natigilan, hindi dahil naniwala siya, kundi dahil sa purong kamandag na bumabalot sa bawat pantig. "Get out," mahinang sabi ni Reed. Ang kanyang boses ay delikadong kalmado. "What?" Sinabi ko, "Umalis ka na," sabi niyang muli. Mas malakas ngayon, habang dahan-dahang humaharap kay Celia. Nakita niya ang isang munting hikbi sa labas ng bintana bago ito nawala sa dilim. Alam niyang narinig ni Ara ang lahat. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang purong galit ang nanaig sa lahat ng sakit at kalungkutan sa kanyang puso. Pero Reed, ngayon din Celia, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Nakita ni Celia ang determinasyon sa mga mata ni Reed, isang bagay na hindi na niya kayang manipulahin. Walang imik, kinuha nito ang kanyang bag at padabog na lumabas ng pinto. Naiwan si Reed sa katahimikan, ngunit ang isip niya ay magulo. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Pero nang lalabas na sana siya para puntahan ito, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Pero dahil sa kaba, pinindot niya ang answer button. Walang nagsalita. Tanging isang pamilyar na tunog ng isang kantang pambata ang kanyang narinig. Ang parehong kanta mula sa nasirang laruang kotse ni Luna. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Reed. Sino to? Isang tawa ng lalaki ang sumagot. Isang tawang mayabang at nakakainsulto. Pagkatapos ay namatay ang tawag. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Ara. Pero tila isang pader na yelo ang itinayo nito sa pagitan nila. Ang mga mata nito ay laging nakayuko. Ang mga sagot nito ay laging matipid. Ang sakit na dulot ng mga salita ni Celia ay malinaw na nakaukit sa mukha nito. Hapon. Nagpasya si Reed na bigyan muna ito ng espasyo. Ngunit ang kaba mula sa tawag kagabi ay hindi nawawala. Habang nag-aayos siya ng gamit sa garahe, isang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ito at walang pakundangang pumasok sa loob. "Hoy! Sino ka?" sigaw ni Reed. Ang lalaki ay payat, mayabang ang tindig, at may isang nanggisi sa labi na hindi nagustuhan ni Reed. "Nandito ba si Ara? Bakit mo siya hinahanap?" "Kaibigan niya anak ko," sabi ng lalaki. Ang mga mata ay inilibot sa malaking bahay, sa mamahaling kotse ni Reed at sa motorsiklo. Ramon ang pangalan ko. Sa parehong sandali, lumabas si Ara mula sa guest house. Marahil ay narinig ang boses. Nang makita niya si Ramon, ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng pinakakinatatakutan niyang bangungot. "Ramon? Anong ginagawa mo dito?"
Nauutal na tanong ni Ara. Agad na hinila si Luna sa kanyang likuran. Ngumisi si Ramon. "Na-miss kita, mahal. At syempre, na-miss ko ang anak natin." Nana. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa pandinig ni Reed. Ito ang ama ni Luna. Ang tunay na halimaw sa nakaraan ni Ara. "Umalis ka, Ramon!" Sigaw ni Ara. Ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng tapang para protektahan ang kanyang anak. "Aalis ako, pero babalik ako," sabi ni Ramon. Ang mga mata ay nakapako kay Reed. "Mukhang maganda na ang buhay niyo dito, ah. Baka naman pwedeng mag-ambag ka ng konti para sa pagpapalaki ng anak ko, bossing?" Pagkasabi niyon, tumalikod si Ramon. Sumakay sa kanyang motor at mabilis na umalis. Iniwan ang isang mabigat at nakakalasong katahimikan. Napaupo si Ara sa lupa, nanginginig sa takot. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iyak, ikinuwento niya ang lahat kay Reed. Ang tungkol kay Ramon, isang sugarol at basagulerong lalaki na iniwan siya nang malaman na buntis siya. Ang dahilan kung bakit siya tumakas mula sa dati nilang probinsya. Ang dahilan kung bakit siya laging natatakot. Nang gabing iyon, galit na hinarap ni Reed si Celia sa telepono. Ikaw ang nagsabi kay Ramon kung nasaan kami, hindi ba?" "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sagot ni Celia, pero ang kaba sa boses nito ay hindi maitago. "Para ano? Celia, para paalisin sila? Para saktan sila? Sumagot ka." "Ginawa ko yon para sa atin, Reed," sigaw ni Celia pabalik. "Para matauhan ka na hindi sila bagay dito. Na ako ang..." Pinatay ni Reed ang tawag. Hindi na niya kayang marinig ang boses nito. Ang kanyang isip ay nakatuon lang sa isang bagay, ang kaligtasan ni Ara at Luna. Pumasok siya sa loob ng bahay. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula sa unknown number, isang litrato. Si Luna natutulog ng mahimbing sa kanyang kama kanina. Ang litrato ay kinunan mula sa bintana ng guest house. Kasunod nito ang isang text message, 100K bukas. Kung ayaw mong magising na lang siya isang araw na wala na sa tabi mo. Bumagsak ang puso ni Reed. Agad siyang tumakbo palabas. Patungo sa guest house, ang isip niya ay sumisigaw. Pero huli na. Ang pinto ay nakabukas. Ang mga gamit ay bahagyang nagulo. Si Ara at Luna ay wala na. Sa ibabaw ng mesa, isang kapirasong papel na may sulat kamay ni Ara. Nanginginig ang pagkakasulat. "Patawad. Kailangan kong ilayo si Luna sa inyo." Ang mga salita sa sulat ay parang mga punyal na bumaon sa puso ni Reed. "Kailangan kong ilayo si Luna sa inyo. Sa inyo. Hindi sa iyo." Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Hindi siya iniiwan ni Ara. Pinoprotektahan siya nito. Iniisip ni Ara na sa paglayo nila ni Luna, titigil na si Ramon. Mawawala na ang gulo. Mawawala na ang panganib sa buhay ni Reed. Isang tangang pag-iisip. Isang marangal, ngunit nakamamatay na desisyon. Kinuyom niya ang papel sa kanyang kamay. Ang takot na naramdaman niya noong gabing iyon, noong nawala si Lily, ay bumalik ng may buong bagsik. Pero ngayon, may pagkakaiba. Noon, ang takot ay nagdulot sa kanya ng paralysis. Ngayon, nagdulot ito ng apoy. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. "Jax, kailangan ko ng tulong mo. At ng buong team." Si Jax ang kanyang matalik na kaibigan, ang mekaniko ng kanilang racing team. Ang mga kasama niya sa karera ay hindi lang mga kaibigan. Sila ay pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa alikabok, grasa at bilis. Sa loob ng isang oras, ang tahimik na bakuran ni Reed ay napuno ng tunog ng mga motorsiklo. Ikinuwento niya ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Ang lahat ay handang tumulong. Ang mga duwag na katulad ng Ramon na yan,
Kadalasan nagtatago sa mga lugar na madaling takasan, sabi ni Jax habang nakatingin sa isang mapa ng syudad. Mga bodega, pier, o mga abandonadong gusali. May cellphone number ako, sabi ni Reed. Maaari ba nating matrace? Ako na ang bahala dyan, sabi ng isa pa nilang kasama, isang computer genius na nagngangalang Spike. Habang nagtatrabaho si Spike, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Reed, si Celia. Reed, patawarin mo ako, sabi nito. Basag ang boses sa pag-iyak. Hindi ko alam na ganon siya kasama. Akala ko tatakutin niya lang sila para umalis. Narinig ko sa usapan nila. May pupuntahan daw silang bodega malapit sa pier. Mag-ingat ka, Reed. Patawarin mo ako. Ang impormasyon ay tugma sa hinala ni Jax. Hindi nagtagal. Nakumpirma ni Spike ang lokasyon, isang abandonadong bodega sa North Harbor. Ako lang ang papasok, mariing sabi ni Reed. Kayo ang bahala sa labas. Tawagan niyo ang pulis kapag nasa loob na ako. Sigurado ka, Red Dog? Tanong ni Jax. Tumingin sa kanya si Reed. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. May utang akong kailangang bayaran. Isang utang hindi kay Ara, kundi sa isang anghel na matagal nang naghihintay sa kanya sa langit. Mabilis at tahimik ang kanyang pagdating. Iniwan niya ang kanyang motor sa malayo at naglakad sa gitna ng mga anino. Ang bodega ay malaki, kalawangin, at nababalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Mula sa isang maruming bintana, nakita niya sila. Si Ara, nakatali sa isang upuan sa gitna ng bodega. Si Luna ay mahimbing na natutulog sa isang lumang kutsyon sa sahig. Walang kamalay-malay sa panganib. At si Ramon, naglalakad-lakad habang mayabang nakausap ang isang tao sa telepono. Oo, boss, hawak ko na sila. Sigurado, hindi papalag tong gagong to. Mukhang mahal na mahal niya ang mag-inang to. Naramdaman ni Reed ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang naghanap ng ibang pasukan. Sa loob, pilit na kumakawala si Ara sa kanyang mga tali. Ramon, parang awa mo na. Hayaan mo na kami. Wala kang mapapala dito. Tumawa si Ramon. Wala. 100,000 para sa akin ay malaking bagay na mahal. At isa pa, ito ang kabayaran sa pag-iwan mo sa akin. Hindi kita iniwan. Ikaw ang nang-iwan sa amin. Sasambalin na sana ni Ramon si Ara ng isang malakas na kalabog mula sa likurang pinto ang nagpatigil sa kanya. Mula sa dilim, lumabas si Reed. Hindi na siya ang Reed na nakita ni Ara sa karenderya. Ang kanyang mga mata ay mata ng isang hayop na handang pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Bitawan mo sila, sabi niya. Ang bawat salita ay malamig at may bigat. Nagulat si Ramon, pero agad ding ngumisi. Aba, ang superhero, dumating na. Gusto mong maging bayani, ha? Hindi. Nandito ako para kunin ang pamilya ko. Ang salitang pamilya ay tumagos sa puso ni Ara. Sa kabila ng takot, isang mainit na agos ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sinugod ni Ramon si Reed, dala ang isang tubo. Umiwas si Reed. Ang mga taon ng pisikal na ensayo para sa karera ay nagsilbing kanyang sandata. Ang bawat suntok at sipa ni Ramon ay kanyang iniiwasan. Hindi siya lumalaban pabalik. Ang tanging layunin niya ay makalapit kay Ara. Hindi kita iiwan, Ara. Hindi na muli. Sigaw niya habang papalapit. Ang pangakong yon ay hindi lang para kay Ara. Iyon ay isang panata para kay Lily. Isang pangakong hindi na niya muling bibiguin. Nang makalapit, mabilis niyang kinalagan si Ara. Kunin mo si Luna. Umalis na kayo. Pero bago pa sila makakilos, nakabawi si Ramon. Mula sa likod, pinalo niya ng tubo ang binti ni Reed. Bumagsak si Reed sa sahig. Ang matinding sakit ay gumapang sa kanyang buong katawan. Saan kayo pupunta? Ngumisi si Ramon.
Itinaas ang tubo para sa isang pangwakas na palo. Itinulak ni Ara si Luna sa kanyang likuran, hinarang ang sarili niyang katawan, at pumikit, naghihintay sa sakit na darating. Ngunit ang tanging narinig nila ay ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis. Natigilan si Ramon. Sa pagkakataong yon, ginamit ni Reed ang lahat ng natitirang lakas. Mula sa sahig, sinipa niya ang mga paa ni Ramon. Nawalan ito ng balanse at bumagsak. Agad siyang gumapang at niyakap si Ara at Luna. Ginawang panangga ang sarili niyang katawan. Pumasok ang mga pulis. Dinakip nila si Ramon na hindi na nakapalag. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga pulis, at mga kaibigan niyang sumugod na rin, ang tanging nakikita ni Reed ay si Ara. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Pinunasan ang mga luha. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pasasalamat, at isang damdaming hindi pa niya nakikita dati. Tumingin siya sa mga mata nito, ang parehong mga mata na nagpamulat sa kanya mula sa isang mahabang bangungot. At mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, binitawan niya ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Mahal kita. Ang mga salitang mahal kita ay nanatili sa pagitan nila, isang pangakong mas malakas pa sa ingay ng mga sirena at kaguluhan sa paligid. Para kay Ara, ang tatlong salitang iyon ang naghilom sa lahat ng sugat na dulot ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan, ang ingay at gulo ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Si Ramon ay nasa kulungan na, pinagbabayaran ng kanyang mga kasalanan. Si Celia ay tuluyan ng umalis. Nag-iwan lamang ng isang liham ng paghingi ng tawad. Isang liham na tinanggap ni Reed, ngunit hindi na binalikan pa. Ang buhay ay nagpatuloy, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Mas maganda na. Isang maaraw na umaga, dinala ni Reed sina Ara at Luna sa isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Isang tahimik na sementeryo na napapalibutan ng mga puno at puting rosas. Huminto sila sa harap ng isang maliit na lapida. Lily Dawson, ang aming munting anghel. Napahawak ng mahigpit si Ara sa kamay ni Reed. Ito ang unang pagkakataon na dinala sila ni Reed dito. Umupo si Reed sa damuhan, sa tabi ng puntod. Ngumiti siya. Isang nangiting totoo, payapa, at walang bahid ng sakit na laging nakikita ni Ara noon. Lily, mahina niyang sabi, habang hinahaplos ang pangalang nakaukit sa marmol. Anak, gusto kong makilala mo sila. Lumingon siya kay Ara at Luna. Ito si Ara at ito naman si Luna. Si Luna, sa kanyang inosenteng pag-usisa, ay lumapit at naglagay ng isang maliit na bulaklak na pinitas niya kanina sa ibabaw ng lapida. Hi Lily, sabi ng bata. Sa pagkakataong yon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Reed, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay luha ng pasasalamat at kapayapaan. Dito, sa harap ng kanyang nakaraan, niyakap niya ang kanyang kasalukuyan at hinaharap. Pag-uwi nila, may isang sulat na naghihintay para kay Ara. Galing ito sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Nakasulat doon ang lahat ng pagsisisi ng kanyang ina, ang paghingi ng tawad sa pagtalikod nila sa kanya, at ang pananabik nitong makita ang kanyang apo. Isang litrato niya noong bata pa siya ang nakasingit sa sulat. Napahagulgol si Ara, si Reed na nasa kanyang tabi ay niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Kasama mo na ako ngayon. Ang mga pader na binuo ng takot at pag-iisa sa paligid ni Ara ay tuluyan ng gumuho. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Luna, umupo sila ni Reed sa labas. Pinapanood ang mga bituin. Ang guest house ay hindi na nila ginagamit. Sa malaking bahay na sila nakatira, pinupuno ng tawa at pagmamahal ang bawat sulok na dating
nababalot ng kalungkutan. Inilahad ni Reed ang kanyang palad. Sa loob nito, wala roong isang mamahaling singsing. Ang laman nito ay isang simpleng susi. Ano to? Nagtatakang tanong ni Ara. Ang susi ng bahay na ito. Sagot ni Reed, habang marahang isinasara ang palad ni Ara na may hawak na susi. Hindi ko hihilingin na pakasalan mo ako dahil lang sa utang na loob o dahil kailangan nyo ng matitirhan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ibinibigay ko ito sa iyo dahil ito ang tahanan ninyo. Ito ang tahanan natin. Ang simple ngunit makahulugang alok na yon ay higit pa sa anumang singsing na may diamante. Iyon ay isang pangako ng isang pamilya, ng isang habang buhay. Tumango si Ra. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, bulong niya. Oo, Reed. Kinabukasan, ang bakuran ay puno ng buhay. Si Reed, na tuluyan ng tinalikuran ang mapanganib na mundo ng karera, ay masayang hinahabol si Luna sa damuhan. Si Ara ay nakaupo sa isang silya. Pinapanood sila. Ang kanyang puso ay puno ng isang kaligayahang hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Ang tawa ni Luna ay parang musika na kumalat sa buong paligid, humahalo sa hangin. Nahuli ni Reed ang tingin ni Ara. Nginitian niya ito. Isang ngiting nagsasabi ng lahat. Isang ngiti ng pagmamahal, pag-asa, at ng isang bagong simula. Mula sa mga basag na pira-piraso ng kanilang nakaraan, magkasama nilang binuo ang isang buong pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit totoo. At para sa kanila, iyon ang pinakamahalaga sa lahat.